Nay, no? Magandang hapon and Sir Boy. Saan po ba kayo nakatira? San Jose del Monte, Bulacan. Ma'am, yung scenario po ba dito, ma'am, yung pauwi po sa bahay ninyo, yung dinadaanan ninyong road, ma'am, may nag-aangkin po ba? Yes po. Sila po ba yung inireklamo ninyo? Opo. Sila din po yung nananakit po, nagsampal, at saka ano? Ano po yung mga pangalan po nila, ma'am? Rochelle Marshall Santos, Pastor Marshall, Daniel Justin Santos, at saka si Daniel Jasper Okay. Santos. Lahat naman to, ma'am, nga nag-sampal sa inyo at saka yung nagmura-mura sa inyo po, above 18 na? Isa po ata, Daniel Jasper po ay minor de edad po ata yun. Nanay Tatay. niya po yung Rochelle, Okay. tapos lolo niya po yung pastor. Ito po ba, ma'am, sina Rochelle Santos, sina Pastor Marshall? Saan po ba sila nakatira? Magka-neighbor po ba kayo? Hindi naman. Medyo malayo siya, sir, pero papasok po kasi yun, madadaanan po namin yung bahay. Bahay nila. Opo. For example, ma'am, kung ito po yung bahay nila, dito yung bahay ninyo, may daan dito. Opo, pag ganun siya, sir, kumbaga, ano kasi siya, sir, highway po. Highway, okay. Tapos, papasok po na ganyan na kalsada. Oo. Bahay po nila, kami po paloob pa. Okay. So, manadaanan sila. Opo. So, ito po ba si alias Boy, yung Yes sir po. yung sinampal? Opo. Okay, sino po yung sampal sa inyo po? Si Jasper po. Si Jasper ay, siya po ba yung minor de edad? Opo. Opo. Si Jasper, okay. Ito po ba yung si Rochelle, no? Yung nanay, pati po yung lolo, sina Pastor, tsaka yung mga adults doon, sinaktan ka po ba nila? Hindi po, pero pinagmumura po ako nila. Pinagmumura ka nila, okay. May mga pinagbabanta po ba sila sa inyo, like papatayin kayo, Meron saktan po. kayo? Okay. Yan yung naka-red si Ma'am Rochelle, no? Opo. Lakad-lakad po. Ayan po yung... Sino yan sila? Marami sila. Ito po, kasama na po dyan yung minor, ma'am. Si Jasper. At pumunta po sa bahay niyo po yan. Hindi na po masyadong kita sa CCTV yung pagpasok nila. Sa loob po yan sa bahay. ano po yan, ma'am? Yung pagputol po yan ng wire. Yan o. Okay. Dito pinutol o. Ayan po. Tapos may nakalaylay yan dito kagabi. Pero ang bilis nilang putulin, ma'am, ha? Wala na o. Ano po, ma'am? Wala Bali, nang wire kung 26 simula po. dito, oh. 2 beses po pinutol na yun. Ito na yung konfrontasyon niyo. Ayan po yung sumugod sila sa sa amin po. Ay, ito na yung duguan na ikaw. Tumugod dito sa babate. Ano yung nangyari dito? Itatawag ako ng pulis. Sandali lang. Anong ginawa niya sa'yo? Pinalo ka? Ayun, dyan po nakikita na Ang kakapal duguan ng po mukha eh. si alias Boy. Wala kayong titulo! Wala kayong titulo! Yung sa minor po, no, si Jasper. So, since sinaktan ka, most probably po, sir, no, slight physical injury kasi hindi na mababa 10 days. However, dahil po meron tayong Juvenile Justice Welfare Act, no, hindi man siya makulong sa kulong kasi minor siya. However, kailangan niya pa rin mag-undergo po ng rehabilitation through DSWD. And then, of course, may damnyos. Babayaran po kayo, yung pamilya ninyo, ng damages through the parents. Why? Kasi po yung parents niya kasama ya pala nung insidente na yun. Tama po ba? Andun din yung magulang niya. Kinukonsinti yung ginagawa niya. Yung parents niya mismo, nagmumura sa inyo. Okay. So, yun po sa kay Jasper, no? Pwede po siya makasuhan, pero through damages. Next, ito naman yung magulang, pati yung lolo, no? Si Rochelle, si Pastor. Kung lagi lang nga pag dumadaan kayo dyan, hinaharas kayo, pinagsasabihan kayo nga papatayin kayo or sasaktan kayo, so una-una po pwede po siya sa grave threat, pwede na makulong dyan. Pero yung medyo mabigat dyan is yung RA 7610. Ito po yung child abuse law natin. Since si Boy po ay minor po kayo, 15 anyos po ba? 15? Opo. Okay. No, the fact po nga minor kayo tapos po pinagbibintangan kayo or parang isa psychological violence kasi natutrauma kayo kasi kitang-kita po ngayon nga natatakot kayo. So yan, pasok po sa RA 7610 yan at pag mapatunayon to, makukulong talaga to. Itong sina Rochelle Santos, si Pastor Marcia, kung sino man dun yung adults involved. Ngayon, yung sinasabi po ninyo nga hinaharang nila yung daanan doon. Actually, wala silang karapatan doon kasi if it's a right of way eh. Kasi 'di ba, wala na ibang access papunta sa bahay nyo kundi doon lang, 'di ba? So, bawal nilang kinin yung lupa doon. Kung wala silang may proof na title, kung may eminent domain or something, so they cannot own it. So basically, ang ginagawa nila sa inyo is just purely harassment, pananakit. So, mas matibay po yung laban po ninyo sa kanila. Nai-report na po ba ninyo ito sa barangay, ma'am? Okay na. Ano po sabi ng barangay? Ang sabi po, kukontakin po si Kapitan Balmaceda. Okay. Then po nung kinontak na po siguro si Kapitan Balmaceda, si Kapitan Balmaceda po kumontak po sa kapatid ko. Okay. Yung kapatid ko po ang kinontak niya. Tapos nagpaparesponde nga po yung kapatid ko na pumunta na doon kasi nga may gulo nang nangyari. Di antay-antay po kami, ang tagal dumating. Yung pala, malaman-laman namin, sir, ang una niyang nirespondihan, yun ang bugbog.
Tama po ba yun, sir? Tapos po, ang tumulong pa po sa amin na ang sinakyan niyang ambulance pa po is sa iba pa pong barangay. Hindi pa po Okay. sa barangay namin. Pero yung mga PNP, ma'am, nagresponde sila. Wala po, hindi po umakyat kasi ang sabi po ni Kapitan, pambarangay lang daw po. Sabi ng kapitan. Yes po. Okay. And by the way, sir, no, may idea ka po ba ilang taon po si Jasper? Ideya ko lang po yan. 17. 17. Okay. Now, pag 17 years old, iba na po yung batas, no? Hindi na po siya exempt po nga makulong. Kasi meron dito, yung Juvenile Justice Act, it applies onto 15 years old and below. Once nga 17 ka na, ang rule dito is, it depends if you acted with discernment or not. So meaning, kung sinuntok niya yung tao pero alam niya nga mali ginagawa yet ginawa niya, that's with discernment, pwede siya talaga makulong. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Rochelle Santos. Ano po ba yung ugat nito? Bakit po ba umabot sa ganitong eksena? Palabas po yung anak ko dun sa tindahan namin. Ngayon po, padaan po yung yung bata na yan, natanaw niya yung anak ko. Ngayon po, nung natanaw niya yung anak ko, ang sinabi po niya, ayusin mo dito sa lugar mo, na mo, kung ano bang gusto mong mangyari, gusto mo umpisahan na natin. Aminado naman po yung bata dun sa pinost nilang video na talagang kinausap niya yung anak ko na kahit hindi naman siya talagang totally inaano nung anak ko. Ngayon po, di ang nangyari po, siyempre po, kabataan niya, nag-init yung ulo nung anak ko dahil hindi naman po sa inaano, bakit na ginaganon yung anak ko? Halos gabi-gabi silang nagpupunta dun sa kapitbahay namin. Okay. Ngayon po, kaya po kami nandoon sa pinangyarihan is para malaman yung katotohanan at awatin yung anak ko. Okay. Pero Ma'am, it appears, Ma'am, Para hindi hindi nyo po yata, sila Ma'am, naawat. Ma'am, kasi kung inawat nyo, hindi na mag-abot sa punto, magka-physikalan sila. Ito ngayon yung complainant dito, duguan, nakita naman sa video, no, nga duguan. So, most probably, kung sabi lang forefinger, that's ang, brass knuckles yan, no? So, I don't know kung paano naka-come into possession nga din yung anak ninyo. Supposedly, hindi dapat yan ang nakapossess yung mga minor de edad because it's a weapon that can inflict pain. Nevertheless po, Ma'am Rochelle, yung bahay ninyo malayo po kung saan po nangyari yung scene of the crime. Hindi po, yung lugar Hindi na sa lang po video, kalayuan. hindi doon yung lugar ninyo, di ba? Malayo yung bahay nyo. Nasa labas po kami, nakikonnect po ako ng wifi sa pamangkin po ni ate. Okay. Nang bigla na lang po silang sumugod isang pamilya. Magkakasabay po silang pumunta doon. Nang bigla po ako sinuntok ni Jasper sa ulo nang walang kamalay-malay na may forefinger na gamit. Tapos, habang niya po akong sinusuntok, hindi po ako lumalaban kasi nakabantay po yung lolo niya sa likod ko. Tapos nung pagkasuntok niya po sa akin, nakaramdam po ako ng paghihilo, pagsusuka at pagwawala ng malay. Ganito po, Ma'am, kasi kung based na po sa makita tayo sa video, no? Kasi yung bahay ninyo hindi naman doon eh. So basically, Ma'am, parang may intent talaga na pinuntahan talaga ng anak ninyo para po suntukin to. Tapos sabi nyo, sinundan nyo. Or kung magsabay-sabay man kayo. Kasi Ma'am, kung talaga wala kayong balak na manggulo or Ma'am, hindi na sana pinuntahan ang layo po ng lugar nila kung saan man sila that time. Dahil po sa kayo po yung magulang, minor de edad si Jasper. Sabi nyo, kabataan nga. Ngunit Ma'am, no, ayon sa batas Ma'am, Kapatid kayo po, po yung managot dito, yung magulang. So dahil po Ma'am nga nagkaduguan siya, may nangyari po sa kanya, yung damages Ma'am, no, kayo po yung kakasuhan dito. Kasuhan po yung anak niyo, pero yung babae ng damages, kayo, yung mga magulang. Sinong present doon? Si Jasper, 17 years old na. Ngayon, if he acted with discernment, pati siya po mamakulong. Ito Ma'am, may picture pa sa video, kitang-kita kapatid to ni Jasper. May hinahawakan siyang weapon na yung intent ng weapon na to is para po panakit ng tao. Ngayon po Ma'am Rochelle, kung ano man sabihin mo dyan, hindi po namin nakita po na pumunta kayo dyan para makipagbati or para ayusin. Ngunit pumunta kayo para magluso, para po mag-create ng gulo. Ngayon, direkta po sa inyo, no, pwede kayo kasuhan talaga ng RA 76 at kayo talaga makulong, pati po yung lolo na si Pastor Marshall. Why? Bakit nyo po nga kabataan papatulan ninyo, sasabihan nyo kung ano-ano, kung papatayin or saktan? That's grave threat. Yeah. Sir, parang wala naman po kaming nabanggit na papatayin. Kasi po yung Meron po yung screenshot. tumutulong Gumawa po dyan sila sa... ng dami ako. Di pa tayo tapos, di ba matapang ka? Makulit yan, papahirapan pa namin yan. Di pa ako tapos, di lang yan mangyayari dyan. Papatayin ka namin, loko, di pa tapos Okay. ang lahat. Magandang hapon po sa inyo, Police Cristel. Ma'am, ano na po ba ma'am yung action po or investigation po ang ginagawa ngayon ng kapulisan? Na-endorse na po sa DSWD yung minor na kino-complaint nila for discernment. And then yung
medical legal po kasi ng victim ay hindi pa nila nakukuha sa ospital. Okay. Ganito po, Ma'am Cristel, no? Ang siguro pending pa, kahit man pending po yung medical legal, no? Ang hindi naman kasi siya parang compulsory evidence para po makapag-file. I guess, ma'am, we can start filing na po ng case laban dito sa pamilya, no? Ni Rochelle Santos, Pastor Marcia, kay Jasper. Kasi una-una, ang makita mo sa video, that's sufficient evidence nga nagkaduguan and everything, so that alone is sufficient to prove nga there was injury sustained. Okay? And then si Jasper, so okay, na-refer sa DSWD para pag mapatunayan may discernment, pwede po siya makulong niyan. Ngayon po, padagdag lang po magbigay ng kaso, ma'am, pwede natin iakyat, ma'am, yung Child Abuse Law, RA 7610. Si Boyd dito is 15 years old. Pag ginaganyan po siya ng mga adults, no, ang minumura or sinasabihan ng it degrades his value. It creates a psychological violence on himself. So, pasok yan sa RA 7610. Ngayon po, ma'am, itong kapitan din, baka pwede na ito imbestigahan yung chairman po ng Barangay San Isidro. Bakit? Nga nung nagkagulo-gulo, hindi siya rumusponde. And bakit doon siya nauna pumunta sa nanakit? Nga dapat kapunta niya yung duguan. Sir, kasi po yung reklamo, may reklamo po kami sa barangay ng stepfather ko po about nga po doon sa pagputol ng Wires. wire. Yun po yung pinagtataka po namin, bakit po wala sa logbook nila ng reklamo. Nirequest po ni Kapitan Balma na April 1, mag-hearing po kami about yan kay Rochelle nga po. Tapos, March 31, wala pa po yung summon. E di, pumunta na po ako ng barangay. Mga tanghali po ata yun eh. Tapos, nagtanong po ako dun sa tanod nila. Hinanap po dun sa logbook nila. Wala pong makita. Nilapitan po ako ng staff ng barangay, si Ate Adet. Nagpatulong po ako sa kanya. Wala po talaga makita So, basically, hindi na ni-record. Hindi ko nga po alam eh. Kasi may picture Sige. ako sir eh. Okay. Ang Ma'am Cristel, no, padagdag lang yun, kasi imbestigahan to yung chairman dyan. Baka also, no, pwede po mapa-imbestigahan din po ito si Rochelle kasi yung pagputol po ng kuryente po ng mga Meralco or any no, it goes against po sa batas natin na, kasi parang it's akin to theft eh, kasi you don't own that. So, bago mo siya putulin, di ba? Opo sir, 13 days na po kaming walang sir. Yes, sir. Pumunta na lang po sila dito sa office namin para makuha yung buong details ng kanilang reklamo. Okay, sige. Chairman Mario Balmaceda, magandang hapon. Saan po ba sir, yung pagresponde ng inyong barangay Tano dyan? Bakit hindi responde agad-agad? Ano po yung masabi nyo dyan? Hindi, ganito po yun. Agad din po ako rumisponde. Nung dumating po, siyempre hindi naman po ako pwedeng pumunta dyan nang hindi ako magdadala ng mga tanod po. Kaya po yung nung ma-organize ko na yung mga tao, papunta na kami dyan, bago po kami pumasok, papunta sa loob, palabas naman po yung biktima. Yung may dugo, batang may dugo. Ang sabi po nila, dadali na raw po nila sa ospital. Kaya ginawa ko po, total dadali na rin naman sa ospital, didiretso ako doon sa pinangyarihan ng krimen, ng insidente. Ngayon po, nung papunta na po ako doon, nadaanan ko po yung mga ang una po kasing dadaanan, yung pamilya Marcial. Kaya po nung ang sabi ko, nung dumaan ako sa pamilya Marcial, asan yung batang nanuntok na meron daw 4 fingers. Ang sabi ko, wag yung paalisin, dyan lang siya, babalik ako. Kaya pagkatapos nun, umalis ako, dumiretso ako doon sa lugar ng pinangyarihan. Kaya nung itanong ko na tungkol doon, hindi naman pala taga roon yung batang sinuntok. Bisita lang siya. Kaya po ang nangyari, tinitignan ko yung sitwasyon na pinakalba ko ang lahat para hindi na magkaroon ng mas malawak pang problema, mas malaki pang problema. Kaya ginawa ko, yung responding, sinasabi na lang, hindi ako nag-responde ako. Ang una pong pumunta po sa amin doon is si Kagawad Barnido. Yun po yung nag-ano po sa amin. Okay. Pero ang tinatawagan po kasi namin is si Kapitan Mario Balmaceda. Okay. Yun nga lang po, ang una niyang pinuntahan nga po is yung Marshal. Okay. Hindi po kami. Okay. Yun po yung inaano Mga po ilang namin. hours po hintayin nyo, ma'am? Mga ang tagal po kasi. Siguro mga magwa 1 hour. Mga ganun po. Gano'n po kalapit yung barangay hall at saka yung lugar? Hindi ko po alam kung saan po galing si Kapitan. Kasi gabi na po yun. Okay. Baka galing pa po siya sa kanila eh. Sige. Pero ang una niya pong pinuntahan kasi is yung mga marshal bago po yung sa amin. Kasi Okay. nag-aantay po kami ng responde. Okay. Tapos nag-aantay din po si Kagawad Barnido kung ano yung talagang desisyon ng kapitan. Okay. Tapos nag-aano po si Kagawad na Barnido na
ibaba na nga po. Kasi may ano na agrabyado na may sugatan na, ganyan-ganyan. Police na po, police Okay. matter na daw po, sabi ni Kagawad Barnido. Ang sabi naman po ni Kapitan, hindi. Sabi niya ganun. Pambarangay lang to. Sabi niya ganun. Okay. Kap, bakit niyo Kap nga hinarang Kap? Alam mo na mga pag may duguan, anything nga involves crime, dapat involved po yung kapulisan. 'Di ba? The barangay there is to assist, no? Dapat nga kayo nga dapat yung immediate nga action nga nag-assist sa kanila, pero hindi niyo nagagawa. Kasi yung kagawad ninyo andun nga sa scene of the crime eh, pero kayo wala. O kung andun si kagawad nyo pero kayo wala, it tells something na. Ngayon po, sa sobrang tagal ninyo nga pinahintay po yung biktima, syempre duguan siya, gusto niya sumugod sa ospital. So syempre kailangan niya na umalis. Ngayon, nag-suggest na po yung kagawad na ipa-PNP na to kasi syempre, no, this is a crime na. Bakit mo naman hinarang? That's obstruction of justice actually, Chairman, no? Kung tutuusin. Bakit mo hinarang ipa-police blatter nila? May pinatago ka ba? May pinoprotektahan ka? Bakit, sir? For your information po, wala po akong hinaharang. Nung dumating po ako doon, marami na silang tinatawagang mga pulis. Marami na silang tinatawagan na kung sino-sinong mga pulis. Dapat lang. Kasi syempre naman may krimen. Syempre tatawag sa pulis. Is there anything wrong with that? Wala naman Kaya nga po, hindi ko nga po yun inaano. Ang akin lang po, wala pong katotohanan na hinaharang po sila doon patungkol doon. Kasi ang alam ko po kasi ganito. Ang akin po kasi is minor po ang involved. Kaya ang ginagawa ko po, ginukonta ko yung bawsi namin para magkaroon ng mas maayos na paghawak doon. Kasi po, aaminin ko po, nung dumating ako doon, under control na ang lahat. Si Kagawad Barnido, may mga tanod na doon. Nung ako'y dumating, yung biktima dadali na sa ospital, wala naman po akong inabot na kumusyon. Hindi ko po inabot yung kumusyon na yun. At sino po ba naman makakapag-predict na magkakaroon ng kumusyon na gano'n? Kaya sa akin po, ang akin lang po, ako po mismo ang direktang pumunta doon. Even though involved po yung mga minors, no, it doesn't mean sa pang barangay level lang yan. Kasi regardless of age, sir, basta may crime, sir, involved yung PNP. Okay? Kasi sila po yung, ang mag-assist po yung barangay, pero kailangan sa ipa-police blatter para may record. Ngayon po, Kap, no, ang iba po yung sinasabi ninyo, pero iba din po, sir, sinasabi nito mismo sa mga biktima, and it's their statement versus your, obviously tatlo sila versus you, and si Kagawad nga, sir, sino nga Kagawad nun? Barnido po. Siya po yung nag-suggest ng ipa-PNP. Opo, kasi sir, si Kagawad Barnido po, naabutan niya po mismo Okay. yung ano po yung biktima nasugatan, tumutulo po yung dugo. Si Kapitan po kasi hindi na po niya naabutan kasi ang tagal po, inaantay po namin And then also, Kap, no, ang segue lang din, no, meron na pong pinapolice blatter yata si Ma'am Judy regarding po sa pagputol ng kuryente, pero hindi po sa nakalag sa inyong blatter report dyan sa barangay, no? So it tells something. Pero ganito na lang, Kap, no? Tumulong kayo, Kap, no? Sa pag-investigasyon ng kapulisan kasi tutulungan po sila, sir, ng team ng Wanted sa Radyo, pati na po ng mga staff ni Sen. Rafi. Sasamahan sila, sir, sa PNP, sir, sa San Jose, Bulacan. Isalaysay buo. If needed, sir, na kailangan, sir, ng cooperation barangay, sir, masabi lang namin, sir, siguro tulungan nyo na lang, sir, no? That's the best thing you can do para, sir, mabigyan hustisya to and makulong ang dapat makulong, sir, no? Wala tayo dapat, sir, pinoprotektahan. Wala tayo dapat na pinapanigan. No, dapat patas lang. Kung may kasalanan, may kasalanan. Ganun lang. Okay? Sasama na lang po kayo ng team po para po ma-assist. Ma'am Cristel Manglo, papuntay na po namin dyan, no? Ma-coordinate lang po yung team namin po para po makuha ninyo yung pahayag din ng full details po ng mga biktima. Sige po. Maraming salamat, ma'am. And thank you po. Sige po. Salamat din po.